Morning. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon na tayo'y kanyang iningatan sa araw-araw, tayo kanyang tinipong muli upang papurihan siya sa itaas ang kanyang pangalan. Ang katapatan niya walang katulad, ang pag-ibig niya ay dakila at walang wakas magpakailanman. Puri ang Panginoon, kaya mga kapatid, ihanda na ang ating puso't isipan sa pagsamba sa ating Diyos, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at pakikinig ng kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian, tumayo po tayong lahat para sa ating call to worship and opening prayer. Psalms 116 says, I love the Lord because He has heard my voice and my pleas for mercy. Because He inclined His ear to me, therefore I will call on Him as long as I live. The snares of death encompass me, the pangs of Sheol laid hold on me. I suffered distress and anguish. Then I called on the name of the Lord. O Lord, I pray, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous. Our God is merciful. The Lord preserved the simple when I was brought low. He saved me. Return, O my soul, to your rest, for the Lord has dealt bountifully with me. For you have delivered my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. I will walk before the Lord in the land of the living. I believe even when I spoke, I am gratefully afflicted. I said in my alarm, all mankind are liars. What shall I render to the Lord for all his benefits to me? I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. O Lord, I am your servant. I am your servant, the son of your maidservant. You have loosed my bounds. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all his people. In the courts of the house of the Lord, in your midst, O Jerusalem, praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nataos-pusong nagpapasalamat sa inyo sa araw nito sa patuloy ninyong paggabay sa bawat isa sa amin. Kami po ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan, naway linisin ninyo ang aming mga puso at isipan sapagkat kayo lamang ang lupot sa nakakaalam sa amin, iniisip at ginagawa. Amin itong dinadalangin ng aming mga kapatid na wala pa rito. Ingatan at kapatnabayan ninyo sila saan man sila naroon. Ihandaan ninyo ang aming mga puso at isipan upang maging bukas sa pakikinig at pagtanggap ng inyong mga banal na salita. Maraming salamat po sa inyong walang hanggang biyaya at pag-ibig. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Inanaya ko po ang lahat upang mawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon sa pangunguna ng ating music team. Sabay-sabay po natin itaas sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Morning. Psalm 116 verses 1 to 9 says, I love the Lord because He has heard my voice and my pleas for mercy. Because He inclined His ear to me, therefore I will call on Him as long as I live. The snares of death encompassed me. The pangs of Sheol laid hold on me. I suffered distress and anguish. Then I called the name of the Lord. O Lord, I pray, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous, our God is merciful. The Lord preserves the simple. When I was brought low, He saved me. Return, O my soul, to your rest, for the Lord has dealt bountifully with you. For you have delivered my soul from death, my eyes from tears, my feet from stumbling. I will walk before the Lord in the land of the living. Isinulat ito ng mga awit bilang isang papuri at pasasalamat sa Diyos dahil pinakita sa Kanya ng Panginoon ang Kanyang pagmamahal at kabutihan sa habang siya'y nagdurusa. Ang Diyos ay matuwid at mahabagin sa Kanyang mga anak. Ang Panginoon ay nagpapakita ng awa at habag sa mga nahihirapan at nakikinig sa ating mga daing. Siya ay nagliligtas upang tayo makapagpahinga, makabangon at makalakad sa Kanyang presensya. Ito ay katiyakan na iingatan niya tayo. Sa Ebanghelyo, ipinakita niya ang kanyang kabutihan at pinaramdam sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, ang kanyang kaisa-isang anak.
Noong tayo'y patay sa kasalanan at nanganganib na mapahamak, ipinakita niya ang kanyang awa at iniligtas tayo mula sa walang hanggang kamatayan. Siya ang nagdusa at tumanggap ng hatol na dapat para sa atin, upang tayo makabangon muli at makalakad sa presensya ng ating Diyos. Tulad ng mga awit, masasabi natin, ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, tinubos sa pagkatalo at luha ko'y pinahiran. Sa harap ng Panginoon doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. Kaya mga kapatid, tayo umawit ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan at ating tagapagligtas. Let's sing who is like the Lord. Our Lord Jesus, our weakness, will redeem us, praise the name of the Lord. In His kindness, He will keep us now and forevermore.
Let's sing Come Therefore. Come therefore, every blessing, tune our hearts to sing thy grace. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loving's praise. We should sound melodies soaring, sound like flaming tongues of God. Raise them loud, face above, out of fiery giving love. Will we raise up Ebenezer? Hear my thy great love we come, and we hold by thy good passion, safely to our paradise. Jesus, Lord, us when a stranger, wandering from the fold of God, be to rescue us from danger, interpose His precious blood. Go to grace, thou great desert, daily work on strength to be. Let thy goodness, like a feather, bind our wandering hearts to thee. Prone to wander, Lord, we feeling, prone to leave the God we love. Here's our hearts, Lord, take and seal it for thy cause above. Here's our hearts, Lord, take and seal it for thy cause above. Hindi ko lang Morning. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating pananalangin. Gusto ko pong malaman kung meron pa tayong mga additional prayer requests. May mga natanggap tayong ilan kanina. At meron po bang nahabol? Okay. Meron pa po. Anyone else? Dami may sakit ah. Sige. Meron pa po. Wala na? Yes po. Yung husband daw po niya may ubo. Okay. Ubo daw po sa safety. Safety din po. Okay. Sorry, kunin ko ulit yung name ng husband mo. Si Chi. Ano yun? Chi. Chi? Chi. Franchi.
tsaka safety doon. Okay, meron pa po? Wala na? Sige po. Pigit po natin ang ating mga mata at tutulog tayo sa ating Panginoon. Let's pray. O Lord, we praise you today. Thank you for giving us, Panginoon, this day that you have made so that we can be glad in it. We also thank you, O Lord, that you have gathered us once again as one body in Christ, as one family, so that we can worship you and we can minister to one another. Salamat, Panginoon, also for this past week. We thank you that you have given us, Panginoon, days to be productive and to provide for our families. And you have given us, Panginoon, also a day that so we can rest from all our labors and we can come to you and worship you. And so we bless your name today. Dear Lord, we come to you with humble hearts, seeking, O Lord, your will, and at the same time, O Lord, your blessings upon your people. We come to you, O Lord, with our concerns for our country, our ministry, for our families. So we lift up to you first and foremost, Panginoon, ang aming bansa, ang aming mga leaders. We ask, O Lord, that you would grant wisdom sa aming mga leaders as they continue to, may they continue, O Lord, to fulfill yung kanilang mga duties and responsibilities with faithfulness and integrity. We pray against corruption and against abuse of authority. And we pray that they would be able, especially during this fuel crisis, we pray, O Lord, that they would find, Panginoon, lasting solutions sa mga problems, O Lord, that we face. Not simply band-aid solutions, but solutions that would last and would benefit, O Lord, our country and the people. These past few months, Panginoon, we confess our discontentment in how our leaders have performed. And so, O Lord, we lift them up to you as well. That just as you have given them responsibility, just as you have given them, O Lord, yung kanilang calling and station in life. So we pray, O Lord, that they would be accountable, Panginoon, sa kanilang mga decisions and actions. We understand, O Lord, that they are not merely servants of the people, but they are ultimately your servants whom you have placed in positions of authority to care for the people. And so we ask, O Lord, that they would be accountable also for our brothers and sisters, Panginoon, who continue to minister, who continue to teach your word in the halls of government. We pray that their ministry would continue. We pray that you would continue to watch over them and keep them so that the principles of your word, Panginoon, would be seen in how our government officials conduct themselves. And at the same time, they would come to know you. And their families as well. May you open their eyes and their ears as well to hear the truth. Dear Lord, we also pray for our ministry. We are thankful, Panginoon, for this stewardship. Salamat, Panginoon, for placing this under our care. And we pray, O Lord, that we would be faithful in the different ministries that you have entrusted to us. We pray that we would be able, Panginoon, to
teach and preach your word, that we would continue to baptize as you have called us, Panginoon, to make disciples of all nations. So we pray that we would baptize those whom you have called to yourself. And that we would teach, Panginoon, just as you have given us ears who would listen to your word. So we pray that we would also faithfully teach them all the things that you have commanded us to do, while we hold on to the promise that you would be with us unto the end of the age. We also pray, O Lord, for the baptismal candidates. We pray that, O Lord, that just as you have drawn them to yourself, may you also grant them to know you more. Ihanda niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagpapahayag ng inyong pangalan, sa pagharap, Panginoon, sa buong iglesia. At the same time, we pray, O Lord, that you would continue to entrust them your word, your name, so that they would be faithful, Panginoon, in proclaiming you, not just in times of ease and comfort, but more so, Panginoon, in times of hardship and difficulty. Grant us, O Lord, to be faithful in the calling that you have given us. That just as you have called us to yourself and have gathered us to your body, so we pray that we would use our voices, Panginoon, to proclaim your name wherever you have placed us. And in the end, may you be glorified, Panginoon, in our midst. O Lord, we also pray that may you continue to bless the ministries that you have given us. Strengthen your people, O Lord, especially now as we face this crisis. We pray that you would grant us to gather our families, that we would continue, Panginoon, to provide wisdom from your word. We pray that, O Lord, you would grow your people during these times of hardship and tribulation. Dear Lord, we also pray for one another. Salamat, Panginoon, that through this ministry we can bear one another's burdens. In the ministry of prayer. And so we ask, O Lord, that you would continue to grant us, Panginoon, to be faithful. We pray, O Lord, for those of us who are sick. Maraming may ukod-sipon, may mga sakit din ng ulo. And so we ask, O Lord, that you would extend your healing hands upon us. We pray that as you do so, may you take away what needs to be taken away. We pray, O Lord, that may you also grant favorable results sa mga exams that we have taken, physical exams that we have taken, or that we will be taking this coming week. And so we ask, O Lord, that may you also guide yung mga doctors, yung mga medical staff, mga clinic staff, or hospital staff, those who are taking care of us, our families. And may you use also the rest, dear Lord, that through these different vocations we would see, Panginoon, how you move in our lives. We would see your glory, and so, dear Lord, through this we would be equipped, Panginoon, through these challenges to proclaim your name to others as well, so that they too would see your glory. And your name, Panginoon, would be lifted up in all the world. And so we pray, O Lord, for early at sa kanyang physical conditions, sa kanyang back pains, sa kanyang scheduled ultrasound tomorrow. We pray, Lord, that you would continue to guide her, watch her, grant healing then yung mga medical professionals determine, Panginoon, yung kanyang
yung magiging treatment plan para sa kanya. We also pray, O Lord, for Maming dahil we heard na namanas daw siya kagabi, so hirap siyang maglakad today. We ask, O Lord, that may you use the medicines that she's taking in the care of her family too. If there is any plan also, O Lord, to bring her, Panginoon, to her physician, then we ask, dear Lord, that you would also use this for the management, Panginoon, of her physical condition. Dear Lord, we also pray, Panginoon, for Mom and Dad sa kanilang scheduled na check-up tomorrow. We pray that you would also we pray na maging maayos, Panginoon, yung results ng kanilang blood exam last week at maging maayos, Panginoon, yung magiging treatment plan, Panginoon, para sa platelet count ni Dad. We also pray, dear Lord, for Candice. Meron siyang upot-sipon. We pray, dear Lord, that you would, at ganun din si AJ, we ask, dear Lord, that you would grant healing upon them. We also ask, dear Lord, that you would take away yung medyo masakit yung ulo ni Jonah today. Nevertheless, he is here, Panginoon, to preside over the worship service. We pray that you would grant healing upon them as well. We also pray, dear Lord, for Francis abroad and other loved ones kung may sakit pa. We ask, dear Lord, that you would grant, that you would extend your healing hands upon them and use the medicines that they're taking to. We pray also for safety, Panginoon, sa aming mga loved ones. We do not know, Panginoon, where this war, Panginoon, would lead us. Hindi namin din alam, Panginoon, kung gaano ito katagal. But you do. You see all things, and you understand all things. And so, we ask, dear Lord, that you would continue to guide us during this time. And, we continue to trust in you as well. While we do not understand, Panginoon, and we do not see our future, we place, Panginoon, our faith in you. We know, dear Lord, that you are on your throne and you continue to rule. And that is enough for us, Panginoon, to be content with the lives that you have given us. And that is enough as well for us to sleep soundly at night. And so we pray, dear Lord, that you would continue to keep us during this time. We also pray, dear Lord, for Candice is also asking for that you would continue to provide a job para sa kanyang dad na si Kuya Melchor. We pray that may you provide for them. At ganun din, Panginoon, this would also serve as a reminder for all of us that you have called us, Panginoon, to provide for our families. May you bless the work of our hands, dear Lord, and may it bear fruit also as well. We pray, dear Lord, we also pray, dear Lord, for Rachel at sa kanya recovery and healing from her C-section stitches. Grant strength. We pray, dear Lord, that may you also equip our young families to be able to rear their children in the fear of the Lord. And just as you have called us, Panginoon, to make disciples, we pray that we will be able to point one another to you. And so, in the end, dear Lord, may you grant, O Lord, nourishment to your people through your word. And just as you have called us, Panginoon, to these different stations in life, so we pray that we would be strengthened in the midst of these difficulties. As we study your word, Panginoon, this morning, we pray that may you also open our eyes to your beauty and to your majesty, to your grandeur. Grant us, O Lord, as well to hear your call. Give us ears to hear
so that we would be able to respond, Panginoon. And in responding, we will come to you, we will bless you in the study of your word. And so, dear Lord, we pray that you will speak to our minds and to our hearts. And as you do so, may you grant us to apply, dear Lord, just as your Spirit, Panginoon, would apply it in our lives. So we pray, dear Lord, that we would do so. As you speak to us, change us, and we would be changed. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon ay dadako po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos na nagmumula sa 1 Corinthians 7, verses 17-24 sa pangunguna ng ating kapatid na si Adrian Paro. Tumayo po tayo lahat bilang pag-aaral sa salita ng Diyos. First Corinthians chapter 7, verse 17 to 24. Ito po ang sinasabi. Only let each person lead the life that the Lord has assigned to him, and to which God has called him. This is my rule in all the churches. Was anyone at the time of his call already circumcised? Let him not seek to remove the marks of circumcision. Was anyone at the time of his call uncircumcised? Let him not seek circumcision, for neither circumcision counts for anything nor uncircumcision, but keeping the commandments of God. Each one should remain in the condition in which he was called. Were you a bondservant when called? Do not be concerned about it. But if you can gain your freedom, avail yourself of the opportunity. For he who was called in the Lord as a bondservant is a freedman of the Lord. Likewise, he who was free when called is a bondservant of Christ. You were bought with a price. Do not become bondservants of men. So, brothers, in whatever condition each was called, there let him remain with God. Ito po ang salita ng Panginoon, pagiging ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay katotohanan at ito ay kanyang sikansiyan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos at ito rin ay nagsasaway at itutumid sa bawat pananampalataya. Sinasanay tayo nito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ayon po ito sa 2 Timothy chapter 3 verses 6 to 7. Ngayon po ay atin sa atin ng ating Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos na magmumula sa ating binasa sa Corinthians 7 verses 17 to 24. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita. Ang Ebanghelyo ng ating Diyos at pagpagligtas sa si Jesucristo. Good morning. Okay. So, yan naman po, basahin ko po ang ating passage this time po sa Tagalog. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa 1 Corinthians chapter 7. 1 Corinthians chapter 7, verses 17 to 24. At ganito po ang sinasabi. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay nang siya ay tawagin ng Diyos. Ito ang tinuturo ko sa lahat ng iglesia. Kung ang isang tao ay tuli nang siya ay tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagiging tuli at kung hindi naman, huwag na siyang patuli. Walang halaga ang pagiging tuli o hindi tuli. Ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa kalagayan niya sa buhay nang siya ay tawagin ng Diyos. Ikaw ba ay alipin ng tawagin ng Diyos? Huwag mong intindihin yon. Ngunit kung may pagkakataon kang lumaya, samantalahin mo. Ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman ang taong malaya nang siya ay tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Binili kayo ng Diyos sa malaking halaga, huwag kayong paaalipin sa tao.
Mga kapatid, anuman ang kalagayan niyo sa buhay na kayo'y tawagin ng Diyos, manatili kayo roong kasama niya. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Kapag pinag-uusapan po ang salitang calling, ano po ang pumapasok sa ating isipan? Some of us will probably think na ang ibig sabihin nito ay tinawag na maging pare o tinawag na maging pastor. Yun yung calling. Sabi nila kasi, ang calling daw, or highest calling, ay yung pagiging pare o pagpapastor, yung pagiging part ng clergy. Ganito ang paniwala nila noong Middle Ages. Pero hindi ganyan ang definition ng Bible. Others might say, may kinalaman po yan sa mga practical o hands-on na skills ng isang trade or job. Tulad ng vocational education and training, di ba? Or technical vocation. Sa atin ang tawag dyan, tech-voc. Sa katulad ng plumbing, di ba? Sa pagmemekaniko, sa carpentry, baking, etc. Parang tulad ng mga pinag-aaralan po sa TESDA. In the Bible, the work that we do is a gift from God. It is a sacred calling. If you are a husband or a wife, that is a sacred calling. Kung kayo po ay isang anak, that too is a sacred calling. If you are a father or a mother, that too is a sacred calling. If we are an employee in the hospitality or IT industry, retail, or healthcare, that too is a sacred calling. And that is why nagsisikap po tayo, gusto ko lang ito para nasa gitna siya. That is why nagsisikap po tayo, nagsisipag at pinabubuti po natin ang ating mga ginagawa. In recent years po, malamang nakita po natin ang pagsulpot ng dalawang mindset sa ating generation. Yung first mindset po, yung retirement mindset. At usong-uso yan, especially sa mga nagtatrabaho, sa working, for those who are working. At nandyan din ang hustle culture. Sinasabi po ng hustle culture na ang tanging paraan para maging successful ay kung hawakan po ng lang. Hirap ako. Okay lang. Sige, hawakan natin. Yan. Sinasabi ng hustle culture na ang tanging paraan para maging successful ay kung sasacrifice natin ang ating personal time para sa success. Whatever, kung ano man yung definition natin ng success. Pero most often than not, ang definition po ng success sa hustle culture ay financial success. Pero yun lang ba ang definition ng success? So ang halimbawa ng hustle culture ay we will work 8 to 5 p.m. sa ating day job. Tapos pwede pa tayong kumuha ng side hustle para maging extra productive tayo from 6 to 10 or 6 to 11 or 6 to 12. Ang question dyan, asaan na yung oras natin para sa ibang bagay? Napunta na lahat sa trabaho. Yun yung hustle culture. Kaya nauso yung salitang side hustle. Ang retirement culture naman, ganito ang mindset. Na kapag age 65 and above ka na, dapat successful ka na. Or hindi ka na nagtatrabaho. Dapat puro, na lang, happy-happy na. Puro pleasure or leisure, at saka self-indulgent lifestyle. In other words, dapat hindi ka no work, no pay. Dapat no work na lang.
So, ini-enjoy mo na lang yung senior years mo dahil pinaghandaan mo yun nung bata ka pa. May mga nag-a-advocate pa nga na ganito. Hindi lang 65 and above. Kailangan retired ka na in your 40s. At may mga website na ganyan ang tinuturo. Sabi nga nila, hindi raw bali mapagod ngayon basta makapagpahinga ka bukas. Ang nangyayari po sa mga ganitong klaseng kaisipan is that we fill out our hours and days with work as if that is all that matters. Parang yun yung importante lang. And everything else in our life is insignificant. Minsan nagigilty pa tayo na nagpapahinga tayo o nagsuslow down tayo kahit sandali lang para sa ating financial goals. The question is, ganito ba ang calling natin sa Panginoon? If even our jobs is a sacred calling, ganito ba tayo tinawag ng Panginoon? Ganito ba yung buhay na makikita natin sa scriptures? Is this the picture of Christian contentment in life? We ask these kinds of questions because underneath po the questions of contentment and joy in the Lord is a basic understanding of calling at saka purpose. Underneath contentment, hindi mo masasabi kasi na content ka o masaya ka sa Panginoon at sa buhay na binigay niya sa iyo kung hindi mo na iintindihan ang pagkatawag niya sa iyo at ang layunin kung bakit yan ang buhay mo. Ang ginagawa natin kasi ngayon, habol tayo ng habol sa kasiyahan, pero hindi natin inuunawa kung ano ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Hindi rin natin inuunawa ng maayos kung bakit tayo nandyan sa katayuan o kalagayan na yan at bakit ganyan yung buhay natin. Without, nasabi ko na to before, how can you say that there is happiness in this life if there is no purpose? God created us for His purpose. And what is that? Hindi ka pwedeng habol ng habol sa isang bagay na hindi mo nalalaman bakit nandyan yung bagay na yan. At saka habol ka ng habol, yung bagay na yan, which is happiness in this life and contentment, byproducts lang yan ng mga bagay na dapat gampanan ng tao sa mundong ito. Inahabol mo, hindi mo naman maintindihan. And therefore, fundamental sa atin bilang mga Kristiyano, and let me say as well, bilang mga tao, it all goes back to God. An understanding of God and who He is. Kailangan masasagot yung tanong, bakit ba ako nandito? Sino ba ako? Bakit ba ako nandito? Ano ba pinagagawa sa akin? Meron ba akong dapat na gampanan dito at matutunan? This is interesting dahil sa ating passage po, sabi po ni Pablo sa Apostol Pablo sa verse 17, only as the Lord has assigned to each one, as God has called each, in this manner, let him walk. And then in verse 20 and verse 24, he restates this principle. Each man must remain in that condition in which he was called. Pero sa verse 34, dinagdag niya, may emphasis siya doon. Sinabi niya, each one is to remain with God. Ano ba ibig niyang sabihin ito? And if it is a principle, paulit-ulit to, it simply tells us na dapat tayong makinig dahil mahalaga itong prinsipyong ito. So brothers, sisters, and friends, sa ating po na nakikirapan sa ating pananampalataya, nabibigatan sa ating trabaho at sa buhay, panalangin ko po na matagpuan natin ang ating kasiyahan at kalakasan sa salita ng Diyos. Nawa tumimo ito sa ating mga puso at bigyan tayo ng Panginoon ng mga bagong naisin na makilala siya bilang makapangyarihang Diyos at dakilang manunubos sa Kanyang salita. At habang nakikilala natin siya, matutunan po natin tumugon sa maayos na pamumuhay, sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos at para po sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. This sermon from 1 Corinthians chapter 7 is our last
sermon sa ating series na God's Gift of Work. At ganito po ang magiging tanong natin sa scripture sa umagang ito. What are some principles to help us understand our calling and find our purpose in the life God has given us? What are some principles to help us understand our calling and find our purpose in the life God has given us? Brief background lang po dito sa aklat ng Corinthians or 1 Corinthians in this case. Noong panahon po ni Apostol Pablo, ang Corinth po ay kilalang commercial business district. Malamang ang salitang Corinth, before natin malaman ito sa Bible, familiar tayo sa subdivision na Corinthian Gardens. Pero hindi natin alam kung ano ba itong Corinth na ito. Ang Corinth po ay isang city noong unang panahon or commercial business district at red light district rin. Imagine, nandyan maraming mga businessmen, both sides kasi or either side ng city kasi, dahil ito po ay isang isthmus, ang both sides ng city ay dauman. So doon lahat ng mga businessmen at saka mga traders, doon sila pumupunta. Very busy ang lifestyle doon, pero hindi lang yun. Dahil sila po ay red light district, marami sa kanilang mga temple prostitutes. So kung gusto mo maging maayos ang business mo, mag-aalay ka sa templo. Sa pamamagitan ng pakikipag-sex doon sa temple prostitutes. So kilalang-kilala ang city sa pagan superstition at saka prostitution din. Noong sumusulat sa kanila si Apostol Pablo, there was social unrest also. Ayon po sa mga scholars, there was widespread food shortage. May taggutom, may mga riots, nagkaroon din ng panic buying. Dahil it is said na may earthquake daw na nangyari doon sa city. May mga nagsasabi rin na nagkaroon ng mga persecutions din. Is it from Rome? From the pagans or from the Jews, hindi sinasabi. Pero in any case, makikita natin yung social unrest ngayon dito sa nangyari sa church. Sabi ni Pablo, I think then, sa verse 26 ng chapter 7, I think then that this is good in view of the present distress. Affected yung church doon sa mga pangyayari sa city. And agitated at anxious ang mga tao sa kanilang kinabukasan. Dahil hindi sila sure sa kanilang kinabukasan, anong nangyayari sa tingin natin? Parang katulad sa nangyayari sa atin ngayon. We are not sure kung saan tayo dadalhin itong mga pangyayari sa Middle East. Definitely, may mga naguguluhan. At merong mga iba sa church na ito bumalik sa dati nilang pamumuhay. Yung mga dati nilang pinaniniwalaan, dati nilang pamumuhay, binalikan nila yun. Imbis na magpatuloy sa pananampalataya. May mga members daw na mag-asawa na hindi na nila ginagawa ang kanilang marital responsibility sa isa't isa. When I say marital responsibility, I am referring to sex. So may mga nagsasabi, dahil ganito ang nangyari sa ating city at hindi tayo sure sa ating future, bakit pa natin gagawin ang sex? Napag-aralan natin in the past that sex is God's gift sa mag-asawa. It is also a marital responsibility. At ang ginawa nila dito, pinagbawal nila ang pakikipagtalik sa kanilang asawa. Hindi lang yun. Mayroong iba sa church na nagtanong kung dapat bang mag-asawa ang mga walang asawa. Dahil hindi nga sure bakit pa ako mag-aasawa? O dapat ba raw nila hiwalayan ang kanilang asawa na hindi mananampalataya? So at the heart of the problems on remaining single, marriage at saka divorce in the Corinthian church, mayroong widespread discontentment sa kanilang marital, social at saka economic conditions. Which Paul deals dito sa ating passage. Mapapansin din po natin kung paano gamitin ni Apostol Pablo ang mga religious at saka socio-economic examples na nagresulta sa division sa kanilang society. At iniingatan niya ngayon na hindi ito pumasok sa church. Which leads us sa verse 17. Only as the Lord has assigned to each one
As God has called each, in this manner let him walk. And so I direct in all the churches. Mapapansin natin na he begins this passage with the word only. Sa ibang translations, ang ginamit po ay nevertheless or except that. Parang ano siya, parang mapapansin natin, ano siya, kailangan natin makinig ng maayos kasi kung sinasabi niya, kung hindi mangyayari yung previous verses or kung mangyari man yan, eto dapat ang inyong tatandaan. So this means na itong mga susunod na verses from verses 17 pababa hanggang verse 24, dapat natatandaan yung prinsipyo na umiiral dito. Yung konteksto na tinutukoy niya dito ay yung makikita natin sa verse 15 and 16. Backtrack lang tayo ng konti para maintindihan natin yung passage. Sabi niya dyan, yet if the unbelieving one lives, let him live. Ang tinutukoy niya dito ay yung marriage ng isang believer at saka isang unbeliever. The brother or the sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace. Pwede niyong i-underline yung God has called us to peace. For how do you know, sabi niya, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? There were instances kasi po sa church na pareho silang pagano na makakilala sa Panginoon, pareho silang unbeliever. Tapos ang nangyari, in the course of their marriage, ang isa sa kanila ay tinawag ng Panginoon para makakilala sa Kanya. Sinasabi ni Pablo na ang pakikipaghiwalay o pag-divorce sa asawa ay hindi dapat nanggagaling sa isang Kristiyano. Hindi porket nahihirapan ka sa buhay mag-asawa ay option ang pag-divorce. O anong term nila? Pagsisira ng pagsasama ng mag-asawa. Hindi yun option. So as long as willing daw ang unbelieving wife or husband na magsama sila, it's okay. Blessing yung Christian sa kanyang asawa at sa kanyang pamilya. Pero kung ayaw na, sa oras na umayaw na yung unbelieving wife or husband na manatili, bayaan na siya humiwalay. Hindi dapat manatiling nakatali sa kanya o makipag-away para pilitin siyang manatili. At dahil wala namang guarantee na mapipigilang umalis ang asawa na hindi nakakakilala sa Panginoon, kaya nga nagtanong si Pablo how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your life? What is the answer? The answer is, we do not know. Kaya nga walang guarantee na mapipigilang umalis ang asawa. Wala rin guarantee na tayo ang makakapagpagmumulan ng kaligtasan ng ating asawa. May biblical principle daw, sabi ni Apostol Pablo, na dapat umiral sa buhay ng mananampalataya. Ano kaya itong prinsipyo na tinutukoy niya? Dito sa verse 17. Sabi niya, only as the Lord has assigned to each one, as God has called each in this manner, let him walk. Ilatag lang natin ito bago tayo mag-proceed sa ibang mga verses. Sabi niya, as the Lord has assigned to each one. May kalagayan sa buhay at katayuan na binigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Things don't happen randomly or by chance sa buhay natin. Walang swerte o malas, walang nagkataon lang. Walang coincidence. Our circumstances, our situation in life are all assigned by God. Diyos ang nagtatalaga pagkat Siya ang soberano sa lahat. Just as God is the God of history and the God over all of what is happening in our government today, God is also God over the lives of His people. Siya ang nagtatalaga sapagkat Siya ang hari ng lahat. Yun yung konsepto dito. Hindi tayo ang master ng destiny natin. We are not the captain of our soul. Although yun ang pilit na pinapadeclaim sa mga bata.
captain, my captain, or the master, ganyan-ganyan. Hindi tayo. So anong first principle na makikita natin dito? The first principle we will see here is that you belong to God and He is Lord over your life. You belong to God and He is Lord over your life. Tuloy natin yung passage na yun. Sabi pa ni Apostol Pablo, as God has called each. Kaya pinagkaiba nun? Yung assigning at saka calling. May connection ngayon ang assigning at saka calling. Diyos ang nag-a-assign ng iba't ibang uri ng buhay sa bawat isa sa atin. Iba't ibang uri, iba't ibang kalagayan at katayuan. Siya ang nag-a-assign nun. Siya naman ang tumatawag sa bawat isa sa atin para sa buhay na kanyang inassign sa atin. Ang assignment o pagtatalaga para sa mga circumstances, dun yun. Ang calling ay para sa mga sumusunod kay Kristo. Okay? May assignment ng buhay, Diyos ang tumatawag sa atin para sa buhay na yun. Dito sa ating passage, 8 times binanggit ni Apostol Pablo ang call or called. Sa Bible po, may dalawang uri ng calling. Unang-una yung effectual call. Ito yung spiritual o pagtawag sa atin ng Diyos para ilapit tayo kay Jesus at sumampalataya. Ito ang ating establishment ng relationship sa Diyos. Yun yung vertical relationship natin. Yun yung effectual call. Ang pangalawang call naman, ito yung bunga ng virtual call natin. Ito yung horizontal or yung vocational call na tumutukoy sa ating mga ginagampanan at kailangan ganapin sa ating mga horizontal relationships sa mundo. Halimbawa, dito sa church, ang calling natin ay maging members of Christ's body. At meron din syempre mga tinawag para sa offices of leadership katulad ng pastor teachers, ng mga deacons. Meron din tayong mga ministry heads. Sa ating mga pamilya at sambahayan, maaaring ang calling natin ay bilang asawa o bilang magulang, mayroong mga anak, may mga kapatid, may mga lolo at lola, at mayroon ding mga kamag-anak. Mayroong purpose na binigay sa atin ang Diyos na dapat nagampanan. Sa ating sambayanan, hindi lamang sambahayan, pati sambayanan, nandiyan ang pagiging responsableng mamamayan. At maaaring ang iba ay tinawag para maging tapat na lingkod bayan na gumagawa, nag-i-interpret at nagpapatupad ng batas. Dito sa verse 17, ang calling na ginamit ni Apostol Pablo ay ang effectual call or call unto salvation. That which refers to yung vertical relationship natin sa Diyos. And therefore, dahil tinawag tayo ng Diyos sa kanyang sarili, ano daw? Sabi niya, in this manner let Him walk. Ano man ang estado na binigay sa atin ng Panginoon, dapat daw tayo lumakad ayon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Bilang ano? Bilang mga Kristiyano. In relation ngayon sa verses 15 and 16, pag in-apply natin itong prinsipyo, ganito ngayon ang kalalabasan niyan. Hindi ibig sabihin na porket nakakilala tayo sa Panginoon at ang ating asawa ay hindi pa, o hindi ay hihiwalay na tayo sa Kanya agad at hihilingin natin na mapawalang bisa ang ating kasal. Ganito tayo lalakad sa bawat sitwasyon ng buhay. Bilang mga tapat na sumusunod sa Kanya, sa Panginoon, ipapakita raw natin ang ating calling, yung vertical relationship natin sa Panginoon. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating katayuan, ano man ang ating nararanasan at pinagdadaanan sa buhay. Hindi natin maaaring isang tabi ang pagiging Kristiyano. Meron akong alam na sinasabi niya na Kristiyano siya, pero nagtataka ako, bakit hindi niya sinasabi na Kristiyano siya sa kanyang mga office mates at sa kanyang boss? Na hinahayaan niya ang kanyang boss na bigyan siya ng trabaho tuwing araw ng pamamahinga. Hindi alam. So tinanong ko, bakit hindi alam? Hindi siya makasagot. Sa bawat sitwasyon na binigay sa atin ng Panginoon,
ganito daw tayo lalakad bilang mga tagasunod ni Kristo. Therefore, ano ngayon ang conclusion dito? Maging kontento tayo sa ating pagkatawag mula sa Panginoon. Sabi pa ni Pablo in verse 17, and so I direct in all the churches. Ibig sabihin, applicable itong prinsipyong ito sa lahat ng believers. Walang exception. Sa lahat ng sumusunod kay Kristo, lumakad tayo bilang tagasunod ni Kristo, bilang mga tinawag sa Kanya. And so what do we find here? Yung second principle. Serve God where you are now until He calls us elsewhere. Serve God where you are now until He calls us elsewhere. Tagawin po natin ang ating mga sarili. Asan tayo sa ating buhay noong tawagin tayo ng Panginoon? Tayo po ba ay estudyante at nag-aaral? Or first-time parent pa tayo building a family? Or tayo po ba ay recently naghahanap ng work sa iba dahil nag-lay off ang kumpanya? Or kung hindi naman, baka regular employee tayo. Tayo po ba ay dumadaan sa training dahil nasa process tayo ng career shift? Or tayo ay kailan lang naging single parent dahil nagkalabuan at iniwan tayo ng ating asawa? Kung dyan tayo nadatnan na tawagin tayo ng Panginoon, yan ang starting point ng assignment. Hindi natin kailangan mabahala sa ating katayuan o piliting baguhin agad ang ating kalagayan dahil lang naging Kristiyano tayo o dahil nakakilala tayo sa Panginoon. Hindi mo kailangan mag-resign agad sa trabaho o mag-asawa agad o mag-mission sa Marawi at sa Basilan para ibigay mo ang sarili mo sa Panginoon o maglingkod sa Kanya. Pero kung gusto mo mag-mission, ayan ang bakod mo. Sino ba ang nasa bakod mo? Ang pamilya mo. That is our mission field. Sila. Kung ano ang ating capacity or status na tawagin tayo ng Diyos, diyan tayo magsisimulang mabuhay at maglingkod sa Kanya. Yun yung prinsipyo. Punta tayo sa verses 18 to 24. In this section, Paul gives an example of the causes of religious division in the community that produce itong discontentment. No? Sa verses 18 to 20, yun yung religious division. Tapos from verses 21 to 24, yun yung socio-economic divisions. Punta muna tayo sa verses 18 to 20. Sabi niya dyan, was any man called when he was already circumcised? He is not to become uncircumcised. Has anyone been called in uncircumcision? He is not to be circumcised. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing. But what matters is the keeping of the commandments of God. Each man must remain in that condition in which he was called. Dito sa ating section na to, ang tinatalakay po yung pagiging tuli at hindi tuli. Para sa ating at sa mga lalaki, magiging katatawanan yan ay tuli, hindi tuli, ay supot. Yun ang tawag eh. Pero sa kanila, religious ang ano na to, may religious at racial na reason ito. Sapagkat for more than 2,000 years, ang pagtutuli ay tanda na pagiging kabilang sa sambahayan ng Diyos. Mula pa nung ito ibigay ng Diyos kay Amang Abraham. And so it became the cause of religious division between Jews and Gentiles. Malalaman na ikaw ay Hudyo dahil ikaw ay tuli. At kung hindi ikaw tuli, ang sasabihin sa'yo ng Hudyo, hentil ka. Para sa kanila, ang salitang hentil ay ibig sabihin, in this case, ang malamang ang tinutukoy ay mga Romans at saka mga Griego. Pero pag sabing hentil, hindi ka Hudyo. Hindi ka kabilang sa sambahayan ng Diyos. Yun yun. So much so na itong cause ng division na ito, mayroong mga Hudyo ngayon na pinipilit ang mga hentil na magpatuli kapag nakakilala sila sa Panginoong Jesus. Christianity na ang pinag-uusapan.
Sasabihin nila, hindi pa, hindi sapat na sumusunod ka kay Kristo kung hindi ka tuli. So paano yun? Babalik ako sa kautusan? Yun nga yung controversial question. In the time of the Roman Empire, ganito pa ang nangyayari. Alam naman natin yung Olympics, di ba? Olympics. Noong unang panahon, ang mga Olympics at saka mga gymnasium, ang mga maaaring lumahok lang doon ay mga lalaki. Bawal ang mga babae doon. At kapag sila po ay nagtitraining, sila po ay nakahubad. Ngayon, ang kaso, yung mga Hudyo lang kasi, pag sumali sila doon, malalaman na Hudyo sila kasi sila ay tuli. Ang kanilang classmates o kasama sa training, hindi tuli. Ang kanilang trainer or instructor, hindi rin tuli. So, ano mangyayari sa'yo dahil ikaw lang yung tuli? Eh di ikaw pagtitinginan. Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan? So, ngayon, na-out of place yung mga Hudyo. May mga kabataan na Hudyo na gustong mag-progress sa kanilang education. Ang ginagawa nila, nagpapasurgery sila para ma-uncircumcise sila. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. Pinutol na nga eh. So, baka hinahatak pa para matakpan. Para ngayon, para hindi mahalata na Hudyo sila. So ngayon, in other words, kinakahiya nila pagiging Hudyo. Di ba binigay yan ng Panginoon kay Amang Abraham? So bakit mo kinakahiya? Ayon kay Apostol Pablo, kung circumcised ka or Hudyo ka, nang tawagin ka ng Panginoon, huwag daw aalisin ang mga tanda ng pagiging tuli. At kung uncircumcised ka or Hentil ka, nang tawagin ka ng Panginoon, huwag ka rin magpapatuli. At the end of the day, sabi ni Pablo, walang halaga yan. Walang halaga pagiging tuli o hindi tuli. Circumcision is nothing. Stop muna tayo dyan. Bakit sinabi ni Pablo na nothing yan? Pariseo si Pablo. Hudyo siya. Aral. Pag Pariseo ka, aral ka sa scriptures. At big deal ito sa aming mga Hudyo. Bakit mo sinabi yan? Paano yan naging nating Hudyo ka rin? Pariseo ka pa nga. Hindi ka lang basta ordinaryong Hudyo. Kinikilala ka. Ganito yan. Sa New Testament, pinaliwanag po ni Pablo. Sa Ephesians 2:13-16, sabi po niya, "But now in Christ Jesus, you who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall, by abolishing in His flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, so that in Himself He might make the two into one new man, thus establishing peace, and might reconcile them both in one body to God through the cross, by it having put to death the enmity." In other words, ang sasabi ni Pablo dito, it is because of Christ that this dividing barrier between Jews and Gentiles have been broken. Dati tayong malayo sa isa't isa, dati rin tayong malayo sa Panginoon, ngunit dahil sa Kanyang ginawa, dahil sa Kanyang dugo, tayong mga dating makasalanan ay inilapit na. Hindi dahil tinapyas o inalis ang ating balat, kundi dahil si Kristo ang sinaktan at siya ang inalis sa lupain ng buhay para sa pamamagitan ng Kanyang handog magkaroon ng kapayapaan. Giniba ni Kristo ang pader ng pagtutuli para pagkasunduin tayong lahat, Hudyo at Hentil, na magkakakilala sa Panginoon sa Kanyang iisang katawan. Kaya ang mahalaga ayon kay Pablo ay ang pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil ito ang magpapatunay na nakakakilala tayo at tinawag tayo ng Diyos na makakilala sa Kanya. Ito po ang kinalulugdan ng Diyos, and it doesn't matter if you are Jew or Gentile, circumcised or uncircumcised. Pagkatapos ng section na yon, binigyan niya ito ng
Conclusion. And he restates verse 17 dito sa verse 20. Sabi niya, each man must remain in that condition in which he was called. Hindi ibig sabihin ni Pablo na hindi natin maaaring baguhin ang ating katayuan sa buhay o kalagayan. O kung man yung role natin, hindi niya sinabi yun. To be clear, hindi po ito pagbabawal ni Apostol Pablo. This is not a prohibition of improvement or development. Kasi minsan, ang problema sa atin, pag nag-iisip tayo, ay, bawal yan. O ito, tapos magko-quote ng verse. Bawal kasi. Mag-iingat po tayo sa ating pananalita kung paano ba ini-express ng scriptures ang passages. Hindi tayo pwedeng magbawal na hindi naman pinagbabawal. Hindi rin natin pwedeng sabihin na pwedeng gawin yan nang hindi naman sinasabi na pwedeng gawin yan. Ang punto ni Pablo dito, hindi ito pagbabawal. Ang punto lang niya, steady lang. Chill lang. Chill. Kung saan ka nadatnan ng Panginoon na tawagin ka niya, na makakilala sa Kanya, diyan ka magpapatuloy. Diyan ka lalago. Huwag kang nagmamadali. Huwag atat. So, huwag tayong mabalisa at magmadali na para bang walang Diyos. May oras, may panahon para maghanda sa iba pang pagbabago na ipagkakalob sa atin ng Panginoon. Bayaan ng bawat isa ay manatili doon sa pagkatawag na tinawag sa Kanya at maging kontento tayo sa Panginoon at sa mga pagpapala Niya. This leads us to verses 21 to 24. So pagkatapos talakay ni Apostol Pablo ang pinagmumula ng religious discontentment, inilarawan naman niya dito ang pinagmumula ng socio-economic division na nagbunga sa discontentment in the community. Verses 21-24, ganito po ang sinasabi, were you called while a slave? Do not worry about it. But if you are able also to become free, rather do that. For he who was called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Likewise, he who was called while free is Christ's slave. You were bought with a price, do not become slaves of men. Brethren, each one is to remain with God in that condition in which he was called. Sa church at Corinth, mayroong mga Kristiyano na alipin nang sila ay makakilala sa Panginoon. At hindi sila naging kontento sa kanilang sitwasyon. They were consumed na dahil sila ay naging malaya kay Kristo spiritually, kailangan din daw sila maging malaya socio-economically. Sabi ni Pablo sa kanila sa verse 21, were you called while a slave? Do not worry about it. But, if you are able also to become free, rather do that. So, huwag kang mabahala. Huwag kang mag-alala na ikaw ay nananatiling alipin na tawagin ka ng Panginoon. Kung ipagkakaloob ng Panginoon na magkaroon ka ng pamamaraan at pagkakataon na maging malaya, go ahead. Pero hindi raw dapat tayo abalang-abala sa idea na dapat mabago ang aking katayuan. It is not everything. Bakit? Bakit niya maaaring ngayon, iisipin natin. So, kung sinasabi ni Pablo na kung pagkakalob ng Panginoon yung pagkakataon na yon, bakit niya nasasabi yon? Na dapat nating okay lang, na samantalahin natin yon. And at the same time, huwag mag-alala sa mga bagay na ito. Verses 22 to 23. He goes theological. Sabi niya, he who was called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Likewise, he who was called while free is Christ's slave. You were bought with a price, do not become slaves of men. Noong unang panahon, may maraming degrees ng pagiging slave. Yung pinasa kanina ng ating kapatid, sabi bond servant. Yung bond servant yun yung pinaka mababa na alipin ng panahon yun. Ang freedman naman, yung tinutukoy niya dito, iba yung sa freeborn. Pag ikaw ay freeborn, ito yung mga Romans na pinanganak sa isang pamilya na walang alipin sa kanila. Hindi sila alipin. Pinanganak silang malaya. Kaya nga freeborn. Pag sinabing freedman, itong status na ito ay dati kang alipin
At sa tulong ng iyong amo o Panginoon, naging malaya ka. Kaya nga freedman. Hindi sinabi ni Pablo na ikaw ba ay freeborn? Hindi. Freedman ka ba? So, pinalaya ka. Dati kang alipin, pinalaya ka sa tulong ng iyong amo. At sa kanyang kalayaan daw, patuloy siyang naglilingkod sa kanyang amo, pero hindi na alipin ang turing sa kanya. Okay. Sabi niya, kung ikaw ay alipin, socio-economically, nang tawagin ka ng Panginoon, tandaan mong pinalaya ka kay Kristo. Ito na. Kung ikaw naman ay malaya, nang tawagin ka ng Panginoon, tandaan mong alipin ka raw ni Kristo. Okay. Binali-baligtad na niya. Bakit? Kasi within the church, may mga mayayaman. May mga freeborn, may mga freedman, at mayroong mga alipin doon sa church na ito. At ngayon, aligaga ang ilan sa kanila na baguhin ang kanilang estado sa buhay. Sabi ni Pablo, ngayon, kung ikaw ay alipin ng makakilala o natawagin ka ng Panginoon, tandaan mo, pinalaya ka kay Kristo. Ngayon, nais ko naman kausapin ang mga malaya. Kung ikaw ay malaya nang tawagin ka ng Panginoon, tandaan mo, alipin ka ni Kristo. Alipin ka, pinalaya ka. Malaya ka, alipin ka ngayon ni Kristo. Ang ibig niya sabihin dito ay lahat ng outward status, yung roles natin, yung vocations natin, and conditions in life, ay hindi mahalaga sa harapan ng Diyos. Lahat ng panlabas na bagay na yan, na kung binibigyan natin ang importansya, hindi mahalaga yan sa Panginoon. Ang mahalaga ay ang ugnayan natin kay Kristo. It does not matter kung ikaw ay alipin or bondservant or kung ikaw ay freeborn. It does not matter kung ikaw ay tuli o hindi tuli. Our spiritual position in God's sight is more important than our position on earth. Uulitin ko. Our spiritual position in God's sight is more important than our positions on earth. Ang mga tinawag kay Kristo ay mga pinalaya kay Kristo and at the same time alipin din ni Kristo. In Christ, we are all the same. Sa panahon natin, hindi ganito ang division. Maaari wala kang kinalaman sa pagtutuli. Pero, pag tinignan natin, ang nagdi-divide sa atin, may mga mayayaman, may mga mahihirap. Ganun eh. Sa harapan ng Panginoon, walang ganyang division. In Christ, we are all the same. Why is this? Sagot ni Pablo, sapagkat binili tayo ng Diyos sa malaking halaga. We were bought with a price. Noong unang panahon, hindi biro ang pagbili ng alipin. Malaki ang halaga na binabayad ng mga amo o ng mga Panginoon para makakuha sila ng alipin na maglilingkod sa kanila. In Christianity, spiritually, natubusin tayo ng Diyos. Dugo ang inigis at buhay ang pinambayad para tubusin tayo. Siya ang naging servant para mapa sa atin ang habag ng Diyos at tayo ay maging malaya. Uulitin ko. Si Kristo ang naging alipin para mapa sa atin ang habag ng Diyos at tayo ang maging malaya. Dahil ang tinawag kay Kristo ay binili ni Kristo sa malaking halaga. Sabi niya, verse 23, do not become slaves of men. Ngayon ito, medyo mahirap to. Ano ba ibig sabihin ni Pablo dito? May mga scholars na nagsasabi na itong sentence na ito, do not become, or itong command na ito ni Pablo, do not become slaves of men, ito raw ay pagtutol ni Pablo sa konsepto ng slavery. I can agree to that. Now, slavery is against God because it does not recognize the liberty that God has given man. Hindi nito kinikilala na ang tao ay created in the image of God. And so dapat, in the eyes of God, we are all equal. Pero tao ang gumagawa ngayon nitong division. May ibang scholar naman na nagsasabi na ang tinutukoy ni Pablo dito ay ang mga masasamang haka, pita, at pagnanasa ng tao laban sa salita ng Diyos.
Therefore, it's about the world system. So parang ganito yan. Huwag daw tayo papaalipin sa tao. Huwag kang papayag na ikaw ang gagawa ng panluloko at pagsisinungaling nila sa iba. Pag inutusan ka ng amo mo, huwag mong gagawin agad-agad yung pinagagawa niya na alam mong masama. So yun yung ibig sabihin ni Pablo na huwag kang pagpapaalipin sa tao. Ang tinutukoy, sabi ng mga scholar, ito daw ay mga hakapita at pagnanasa ng tao. Huwag kang papayag na ikaw ang pagmumulan o magiging tulay nila sa pangangalunya. Meron mga ganyan. Paano kung kabarkada mo ang nag-utos? Oo, hindi amo mo. Pero kabarkada mo, gagawin mo ba? Kaya nga sabi ni Pablo, huwag kang papaalipin sa tao. Hindi lang yun. Huwag ka rin magpapagamit sa panggigipit ng kumpanya sa iba. May mga boss at kumpanya na magpapagawa o mag-uutos ng mga unethical at saka immoral na bagay sa kanilang mga empleyado. Just because alam nila na kailangan ng kanilang empleyado ng trabaho. O dahil geared ka for promotion, ngayon gagawin mo ang lahat para ma-promote ka. At kapag hindi mo ginawa yung unethical o immoral na bagay na hindi ka mapopromote. O hindi mo makukuha yung trabaho. Huwag kang papaalipin sa tao. Natandaan ko bigla yung interview ko sa isang malaking kumpanya. Ang tanong sa akin, okay ba sa'yo na mga babae uminom, magsugal? Sabi ko, hindi. Kasi ganun yung nature ng trabaho namin. Alam ko sa construction kayo, bakit kayo nakapunta dyan? Malaking construction company yun. Kilalang kilala. Napakatagal na nun sa Pilipinas. Nagbago ng management. At ganun ngayon ang pananaw nila sa business. Mambabae, magsugal, at ipromote ang panlalasin para sa mga kliyente nila. Huwag kang papaalipin sa tao. Ngayon, ang naging accusation sa amin dalawa ni Jovi, masyado raw kami naging sobrang Kristiyano. Meron bang less than a Christian at saka more than a Christian? A Christian is a Christian. You are a Christian or you are not. Yun lang yun. It's either you are for Christ, you follow Christ faithfully, or you are not following at all. Mahirap yun. Kasi nung time na yun, alam kong kailangan ko ng trabaho. Pero ano ba? Sino ba ang nagbibigay ng trabaho sa atin? Sino ba ang nagbibigay ng provision para sa atin? Tayo ba? Hindi ba ultimately ang Diyos ang nagbibigay? So bakit ako magtitiwala dahil ito ang ino-offer ng tao? Kung ganyan ang binibigay, huwag kang papaalipin sa tao. Diyos pa rin ang magpo-provide. Huwag kang makikipamatok sa kanilang kasamaan. In a broader sense, hindi lamang itong mga bagay na ito, mga pagnanasa ng tao pinag-uusapan, pwede rin itong cultural pull ng mundo. Pwede rin natin sabihin, huwag kang papaalipin sa trabaho, huwag kang magiging addict sa trabaho, huwag kang papaalipin sa hustle culture, huwag kang papaalipin sa salapi, at sa payaman, team payaman culture. Huwag kang papaalipin sa career advancement culture na yun at yun lang ang importante para magkaroon ako ng halaga sa mundong ito. Huwag kang papaalipin sa social climbing na yung panlabas na tanda na ikaw ay mayaman para magmukha kang mahalaga sa paningin ng iba. Kailangan gumastos ka ng malaki, bibili ako ng Hermes na bag, bibili ako ng sapatos na tig 50,000. Kailangan laging naka-signature ang suot ko. Huwag kang papaalipin sa mga team lakbay culture. Ay, lahat ng kabarkada ko nakaikot na sa iba't ibang lugar sa mundo. Kailangan ako naman din ay makasabay.
at mga pananaw ng mga tao tungkol sa iyo dahil hindi ka raw in sa kanila. Na kay Kristo ka na. Therefore, hindi natin kailangang sumabay sa mga bagay na kinahuhumalingan at kinababahala ng mundo. Why? Time will come, mga kapatid, na babaguhin ng Panginoon ang lahat. Napunta ka ng Japan. In the new heaven and new earth, anong magiging itsura niya? Nakapunta ka ng Florida. In the new heaven and new earth, anong itsura ng mundo? Baka mas maganda pa ang mundo in the new heaven and new earth kaysa ngayon eh. Ano ngayon kung hindi ka nakapunta? Ano ngayon kung hindi ka in? In ka sa harapan ng Panginoon. Mamili ka. In ka sa harapan ng Panginoon o out ka? Yung mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga out sa Panginoon. Babaguhin niya ang lahat. Therefore, hindi natin kailangang sumabay. And so Paul echoes the principle he began with. Sabi niya, brethren, each one is to remain with God in that condition in which he was called. Notice, sabi niya, dito, dinagdag niya, each one is to remain with God. Sa ibang versions, ang ginamit, abide with God. Sa Tagalog, manatili sa Diyos. His point is that ito yung purpose ng principle na ito. Ang purpose natin, kung bakit tayo tinawag ng Diyos, ay dapat manatili tayo sa Kanya. Ito yung purpose natin. Ito yung magpapasaya sa atin. Hindi pwedeng, katulad ng sabi pa niya, hindi pwedeng habol ka ng habol sa mga bagay sa mundong ito at ini-expect mo na maging masaya. Knowing na ang lahat ng bagay na hinahabol ng mga tao sa mundong ito ay masisira patungo sa kamatayan. Paano mo nasabi na may kasiyahan doon? Lahat papunta sa kasiraan. The purpose of this principle is for us to remain with God in that situation He has assigned us to. He will be with us in that assignment. Doon niya tayo pagpapalain. Doon tayo makakasunod sa Kanya. Doon tayo makapaglilingkod. Doon tayo mamumunga at magiging productive. Doon natin matatagpuan ang kasiyahan. So number 3, verses 18 to 24. Be productive where God has called you and find your purpose in following Christ. Be productive where God has called you and find your purpose in following Christ. Ikaw ba ay malaya kay Kristo? Lumakad ka kay Kristo. Dahil alipin ka ni Kristo, manatili ka sa Kanya. Mga kapatid at kaibigan, Diyos ang nagtatalaga ng ating katayuan o kalagayan sa buhay. Siya po ang tumatawag sa bawat isa sa atin para sa buhay na Kanyang inasain sa atin. We belong to God and He is Lord over our lives. So we are to serve God where we are now until He calls us elsewhere. Ano man ang estado na binigay sa atin ng Panginoon, dapat tayo lumakad bilang mga tagasunod ni Kristo sa kalagayan na tinalaga niya sa atin nang tawagin niya tayo. Hindi po nito ibig sabihin na bawal ang improvement or bawal ang progress or development sa buhay. Ang tanong ay kung kontento tayo sa binigay sa atin ng Panginoon. Hindi porket naging Kristiyano tayo ay dapat mabalisa tayo o magmadali na baguhin ang ating katayuan o kalagayan sa buhay. Hindi mahalaga ang ating posisyon o katayuan sa mundong ito. Kung Hudyo o Hentil, mayaman o mahirap, alipin o Panginoon. Hindi rin mahalaga kung in or out tayo sa paningin ng iba because in Christ we are all the same. Tinalaga ng Diyos ang mga pangyayari at kalagayan sa buhay para doon tayo manatili sa Kanya. Doon tayo lalago, doon matatagpuan ang kasiyahan. Now, the problem with the hustle culture at saka yung retirement mindset is that hindi ito compatible sa ating pananampalataya. Hindi ito compatible sa pagiging Kristiyano. Dahil ginagawa nitong pinakamataas na priority ang work ngayon. Ang work is not everything. Work is not everything.
Nagiging alipin tayo ng ating mga career, ng salapi, ng ating mga makasariling pangarap, lalo na ng mga nag-uutos sa atin. All at the cost of what? At the cost of our marriage, at the cost of our families, our physical health, and spiritual well-being. That is, pag ganyan ang nangyari, that is not the Christian life. Mga kapatid, do not become slaves of men. Caesar is not Lord. Our boss is not Lord. Our culture is not Lord. Our friends are not lords over us. The world is not Lord. Tinubos tayo sa malaking halaga. We can be productive where God called us and find our purpose in following Christ. Lumakad tayo kay Kristo, maging kontento tayo kay Kristo. These are the principles to help us understand our calling and find our purpose in the life God has given us. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo na lang. O Lord, we thank you for your word. We thank you, dear Lord, for revealing to us how you look at things. Especially as to the flow, Panginoon, of our culture and the things that divide society. Salamat, Panginoon, for correcting us and also for providing comfort to our restless hearts. Because, Panginoon, we may have been taught, Panginoon, at an early age na makipagsabayan, nakapulin ang mga bagay-bagay sa mundong ito. Na ang importante ay mataas ang posisyon, magandang trabaho, maganda ang kinikita, maganda ang sahod. Tinuturo sa amin at an early age na kailangang magsikap. These things are good. However, dear Lord, they do not give contentment to our souls. And we confess, Panginoon, that we have been following these things. And so we pray, O Lord, that you would destroy these idols of the mind. We pray, Panginoon, that you would grant us your gift of self-control, your gift of joy and peace in Christ. And help us, Panginoon, to follow you. That just as you have given us freedom in Christ, so we pray, O Lord, that we would fulfill our calling as slaves of Christ. For you have bought us with a price. And so we should not be slaves of men. And so we pray, O Lord, that you would continue to glorify your name as we worship you today. Help us, Panginoon, that by your Spirit, strengthen us to live according to the calling you have given us in this life. And in the end, may you be glorified in our midst. This we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people would say, Amen. Amen. Ngayon naman po ito lang pupunta ngayon sa ating mixed rep giving. Sa offering. Gusto ko lang mong basahin sa James 1, verse 17 to 18. Every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation of shifting shadow. In the exercise of His will, He brought us on board by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits among His creatures.
Tayo po tumayo para sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him on all the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po'y manalangin. Salamat po sa inyong salita na aming narinig, pagkain ng aming pusat kaluluwa. Salamat din po sa aming mga nakulog na ito na natanggap. Naway pagpalain po ang bawat isa amin sa pangalan ng Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa ating closing and benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.